13 bansa kabilang po ang Pilipinas ang umusig sa China na sundin po ang 2016 arbitral ruling. Kaugnay po yan ng patuloy po na pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Narito ang report. Hindi natinag sa buhos ng ulan ang mga lumahok sa National Peace Walk kaninang umaga sa Quirino Grandstand sa Maynila. Hawak at winawagayway nila ang maliliit na bandila ng Pilipinas. Ngayong araw kasi, ginugunita ang ika-10 taong anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ng Pilipinas. Ang legal na basihan na nagpapatibay sa jurisdiction ng bansa sa West Philippine Sea na inaangkin ng China. Pinangunahan ito ni na Defense Secretary Gibot Teodoro Jr., AFP Chief Staff General Romeo Browner Jr. at PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral J. Tariela. Para sa kalihim, nasa tamang direksyon ang estratehiya ng bansa sa West Philippine Sea. Pero giit niya, hindi dapat maging kampante. Habang tumatatag tayo, bumibilis naman ang paglakas ng ibang ng mga gustong lumapastangan sa karapatan natin. No? So ito ay everyday effort. Hindi tayo pwede magpabaya kahit isang segundo. Sa Quezon City, isinapubliko ang kauna-unahang bantayog para sa mangingisdang Pilipino. Kinilala nito ang mga Pilipinong mangingisda na patuloy na nagtatanggol sa mga karapatang pandagat at soberanya ng bansa sa gitna ng agresyon ng China. Present sa pagtitipon ng ilang mangingisda mula Zambales at Bataan. Ginunita rin sa Puerto Princesa, Palawan ang selebrasyon para sa arbitral ruling. Hawak ang mga lobong asul at pula. Pumarada ang higit 2,000 mga Pinoy. Kaysa naman ang Pilipinas ang 13 bansa sa pagkilala ng arbitral ruling. Sa joint statement, pinanindigan ng mga bansa na ang arbitral award isang dekada ng nakakaraan ay pinal, legal at ganap na umiiral sa pagitan ng China at Pilipinas. Pinakapan din nito ang desisyon ng ruling na walang legal na basihan ang pang-aangkin ng China na nakabase umano sa historic rights. Ang naturang joint statements mula sa Pilipinas, Australia, Canada, Estonia, Germany, Italy, Japan, Latvia, Lithuania, New Zealand, Romania, Slovenia, United Kingdom at Amerika. Ang Chinese Embassy naman sa Maynila, iginiit na malinaw at consistent daw na naninindigan ng China sa kanilang posisyon. Yan ay kahit paanya mas pinipili ng iba na baluktutin daw ang katotohanan at mali ang pagkakaintindi ng international law. Ang 2016 arbitral ruling ay isa sa makasaysayang desisyon ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague, Netherlands na inilabas noong July 12, 2016. Dito kinilala ang Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas, kabilang ang Mischief Reef o Panganiban Reef, Second Thomas Shoal o Ayungin Shoal at Reed Bank o Recto Bank. Sa kabila niyan, hindi ito kinilala ng China. Katunayan, dito lang nakaraang linggo, Batanes naman ang inaangkin ng ilang Chinese scholars na anila parte ng China sa pamamagitan ng Taiwan. May message din sa Chinese Embassy. Happy 10th anniversary sa atin, sa mga kaibigan nating Chinese, sa Communist Party. Dahil kung walang China, hindi magkakaroon ng 2016 Arbitral Award. Dahil sa pambubuli, sa unlawful aggression, destruction of the marine environment, at ang walang pakundangang pangaharas ng Chinese Maritime Forces sa ating mga islang Pilipino. Nagbabalita mula sa Frontline. Sa Eileen de la Cruz, News 5. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 at True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe po sa aming YouTube channel at podcast at sundan niyo po kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin po ang aming website sa truefm.ph at panoorin din po kami sa True TV Channel 19. Kami, ang 105.9 at True FM, laging true sa'yo, kapatid!